May pag-asa pa kaya mga kapatid na umayos ang relasyon ng China at saka ng Pilipinas? Well, pagdating sa relasyon naman mga kapatid ay namamalagi pa rin ang ugnayan ng Pilipinas at saka ng China sa ibang bagay. Pero pagdating mga kapatid no, sa teritoryo, dito tayo nagkakaroon ng problema. Dahil kahit na gaano man karami pa ang pakikipagpulong ng Pilipinas dito sa China at kahit na gaano karami ang pakikipagdialogo ng ating gobyerno sa kanila, baka ilang presidente na ang papalit. Pero kung namamalagi pa rin na hindi nila irerespeto ang claim ng Pilipinas na sinasang-ayunan naman ng international law, malabo mga kapatid na magkaroon ng kapayapaan dito sa may West Philippine Sea. Bakit? Kasi mga tol, patuloy nilang inaangkin ang ating teritoryo, ang ating exclusive economic zone. Buti sana kung inaangkin lang pero hindi mga tol, no? Winawasiwas nila sa pamamagitan ng pagtataboy sa ating mga mangingisda, sa mga barko natin, yung mga pangwawater cannon nila na nakakasira ng ating mga barko na ginagastosan din syempre ng ating gobyerno sa pagpapaayos. Tayong mga Pilipino rin mga kapatid na nagbabayad nun, baka hindi nyo alam. 'Di ba? Tapos may mga nasusugatan, nasasaktan na mga crew. Paano magkakaroon ng kapayapaan diyan? Sabi nga rito sa balitang panonoorin natin, isang productive at future-oriented cooperation ang inaasahan ng Pilipinas at ng China kasabay ng pagdiriwang nito ng limampung taon, no? Tama ba? O 50 years ng diplomatic relations ngayong taon. Baka naman Pilipinas lang ang umaasa rito mga tol. 'Di ba? Kasi nagmamalagi at hindi naman nagbabago ang tindig ng China pagdating sa usapin ng ating teritoryo, ng soberanya, no? So isa to mga kapatid sa pag-uusapan natin ngayon at mamaya-maya tatalakayin din natin tong mga kaguluhan naman sa ibang bansa tulad na lamang nito muling naglunsad ang Israel ng mga airstrike laban sa Hezbollah sa Timog Lebanon upang pigilan umano ang muling pagbuo ng militanteng grupo sa rehiyon. So mamaya dadaanan natin to at pag-uusapan natin yan mga kapatid. Pero unahin muna natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Bago natin to simulan, syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Isang productive at future-oriented cooperation ang inasahan ng Pilipinas at ng China. Alam nyo, kailangan natin talaga makipagpulong nito para maipakita natin mga kapatid na sibilisadong tao tayo. Diba? Hindi tayo katulad ng sinasabi nilang merong Cold War mentality. So, alam nyo mga kapatid, yung kung sino pa yung bansang napakarami ng diplomatic protest na naipadala, kung sino yung bansang laging ginigiit ang pakikipagdialogo, sila pa yung nasasabihang may Cold War mentality no? Tapos kung sino yung bansang laging nanghaharas, laging agresibo, laging nananakit, sila pa yung nagsasabing sila yung peace-loving country. Aba, baliktad na talaga no? Kakaiba to mga tol, no? Tuloy natin. Kasabay ng pagdiriwang nito ng ika-50 taon ng diplomatic relations ngayong taon. Biruin mo, 50 taon na mga kapatid na ngayon ay sinasayang ng China yung ganyang klaseng katagal na relasyon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sa kabila ng issue ng Pilipinas at China sa nakalipas na mga taon, maayos naman ang kanyang pakikitungo kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Gano'n naman tayo maayos naman tayong makitungo talaga Sila lang yung hindi. Diba? Sila lang yung hindi. Umaasaan niyang Pilipinas na makakapagsagawa ng payapang Rotation and Resupply Mission o RORE at BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yes, pero kahit na umaasa tayo mga tol, kailangan pa rin natin maging vigilant. Kailangan pa rin nating protektahan ng ating karapatan, ang ating kalayaan, kapayapaan. Tulad nga na binigyan natin ng reaction, di ba kahapon? Di ba? Hindi yan ipinapangako mga tol. Yan ay pinoprotektahan. Kung gusto natin ng kapayapaan, kailangan natin ng puwersa.
Binigyan ko na ng halimbawa yan sa isang halimbawa, establishment, barko. Kahit sabihin natin, payapa rito, walang hold up dito. Hindi barko, I mean bangko, okay? Hindi natin pwedeng sabihin, payapa rito, walang hold up dito. Hindi ka pwedeng makampante. Kaya yung mga may-ari ng bangko, naglalagay sila ng security guard. Naglalagay sila ng mga security measures. Diba? Para maprotektahan yung establishment laban sa mga masasama. Halimbawa na lang mga tol dito sa ating karagatan. Hindi sapat na nakikipag-usap lang tayo at sinasabi ng DFA natin, okay naman ang relasyon natin sa China. Sasabihin ng China, okay din naman ang relasyon namin sa Pilipinas. Sabi lang yun ng dalawang opisyal. Pero pagdating dito sa aktual, dito sa karagatan mga tol, nakikita na natin ang nangyayaring realidad. Naghahabulan sila na parang aso't pusa. Naghahabulan sila parang daga at pusa. Diba? Water cannon tayo, binabangga tayo, tapos pag ibinalita, sasabihin ng China, tayo nangaharas, tayo nagpo-provoke, tayo yung genuine troublemaker. Aso ng kapayapaan dun? Diba? Sa Facebook post naman ni Ambassador Wang Celian, sinabi nitong umaasa siyang malalagpasan ng Pilipinas sa China ang mga hamon sa relasyon nito at makakabalik din ito sa tamang landas. Paano nga mangyayari yun kung hindi nga inirerespeto ng China ang international na batas? Wala na sa Pilipinas ang bola. Nasa China na yon mga tol. Nasa kanila na ang solusyon. Nasa kanila na ang tamang, kumbaga masasabi nating way, paraan para magkaroon ng kapayapaan dyan. Ano yun? Irespeto nila yung batas. Pero hanggat hindi nila gagawin yan, diba nagdeklara pa sila mga tol, magtatayo sila ng nature reserve dito sa may Baho de Masinloc. Na alam naman natin, kalaunan gagawin din nilang military base yun. So paano magkakaroon ng kapayapaan pag ganun? Kapwa dumalo ang dalawang opisyal sa isang luncheon. Diba? Kaya Pilipinas mga tol, sige okay lang makipagpulong tayo sa kanila. Okay lang makipagdialogo tayo sa kanila. Pero wag tayong papakampante. Iba ang sinasabi ng mga yan sa mismong ginagawa nila. Diba? Ito yung kalaban natin eh. Diba? Yung una-una, corruption, diba? Ngayon, 21 ngayon, September 21, diba? Maraming nagdaraos ngayon ng mga protesta laban sa mga buhaya, mga magnanakaw. Diba? Well, tayo naman ay nakikibahagi sa pamamagitan mga kapatid ng sinusuportahan natin yung hangarin. Hindi na natin kailangan makibahagi pa doon sa kalye para magsisigaw. Sige, napakarami nyo na, kayang-kaya nyo na yon. Tayo naman ang ginagawa nating bahagi mga kapatid is nagbibigay tayo ng reaksyon, komentaryo, laban naman mga tol sa mga pinapakalat na maling naratibo, mga misinformation, disinformation, para hindi na mahawa pa ang ibang mga kababayan natin sa mga ipinapakalat na propaganda ng mga gustong manakop naman sa ating bayan. Kumbaga yun naman yung bahagi natin. At kayo din, kayong mga nanonood, di ba? Ay naku po. Anyway mga kapatid, tuloy natin tong balita. Dito naman tayo sa mga kaguluhan naman. Hindi na nawala ng kaaway tong Israel. No? Israel muling nag-airstrike sa Lebanon. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa Net25 News and Information. Naglunsad muli ang Israel ng mga airstrikes laban sa Hezbollah sa Timog Lebanon upang pigilan umano ang muling pagbuo ng militanteng grupo sa nasabing rehiyon. Naganap ang mga pagsabog sa mga bayan ng Dibene at Kfar Ternit matapos ang serye ng pagsabog na nakita mula sa Marajay noon. Talagang ang masasabi nating parang front lang no, yung peace talk, yung ceasefire laban sa sa pagitan ng Iran at saka ng Israel mga tol. Kasi etong mga kalaban na to ng Israel dito tulad ng Hezbollah, Hamas, Houthi, lahat yan mga kapatid ay suportado. Nasa likod lang din ng Iran. Sila yung sumusuporta sa mga to. So parang ganun din, no? Yung pinaka-big boss, ceasefire tayo Pero ang gumagalaw yung galamay. Napakarami ng mga yan laban sa Israel mga tol. No? Pero ewan ko rin, no? Hindi na uubusan ng bala tong Israel. Napakalakas pa rin, no? Mabilis na rumisponde ang mga ambulansya at mga bumbero. Nanumpa ang mga residenteng hindi sila susuko sa gitna ng panibagong pag-atake. Referring to Israel, it will neither
scare our people nor terrorize them. Hindi nila matatakot ang aming mga mamamayan. ولن نرعبهم في هذه التهديدات. الآن قصف وبعد Now it struck and 15 minutes later people will return to their homes, try to recover. ربع ساعة ستعود الناس إلى منازلها وتلملم جراحها وتلملم Restore their homes and return to them with pride, victory, and dignity. مكان سكنها وتعود إلى بيوتها Medyo marahas din kasi ang Israel, no? بعز ونصر وكرامة. Maraming nadadamay na civilian dahil din sa ginagawa nila. Kinumpirma ng Israel Defense Forces o IDF na nagsagawa ito ng mga pag-atake laban sa military infrastructure ng Hezbollah bilang tugon sa umano'y iligal na pagtatangka ng grupong muling palakasin ang kanilang operasyon. Anila, pinayuhan din ng Israel ang mga residente ng 5 nayo na lumikas bago ang nasabing mga pag-atake. So nagsasabi naman ng Israel para dun sa mga civilian likas kayo bago pa kami umatake dyan para hindi kayo madamay. Well, pwede rin lumikas, syempre, yung mga target nilang mga tao dahil nag-announce sila nun. Pero ang pinaka-target kasi nila dyan, yung mga infrastructure, yung mga building, gusali, na tinuturing nilang ito'y headquarters ng kanilang mga kalaban. No? Talagang palagay ko malayo pa sa katotohanan matapos ang mga kaguluhan dito. Siguro aabutin na to hanggang end of times. Aabutin na to siguro mga tol hanggang sa dumating na talaga yung araw na gugunawin ng ating daigdig, no? Hindi na matatapos yung mga kaguluhan na yan. In fact, baka nga mas lalo pang lumala Samantala, tinulugsan ni Hezbollah lawmaker Hassan Fadlala ang pag-atake at sinabing muling pinatutunayan nitong walang bisa ang mga internasyonal at diplomatikong garantiya laban sa tinawag niyang terorismo ng Israel. Pareho silang nagtatawagan ng terorista sa isa't isa, no? Actually mga tol, tulad nga na sinasabi natin lagi, itong mga nababalitaan nating ito, ito yung mga halimbawa lamang, no? Though malayo tayo sa kanila, pero yung mga pangyayari dyan, ito yung mga halimbawa lamang na mga hinaharap na mga taong nabubuhay, no? Sa gitna, naiipit sa pagitan ng mga nag-uumpugang mga bato. Yun yung ayaw natin mangyari dito sa ating bansa. Yung maipit tayong mga ordinaryong mga mamamayan ng Pilipinas. Dahil alam naman natin yung mga mayayaman dito, yung mga politiko, magsisiliparan lang naman yan sakay ng kanilang mga private jet papunta sa kanilang mga magagarang bahay sa ibang bansa. Tayong mga nandiritong mga walang magawa, walang choice, wala rin naman tayong ibang pupuntahan, talaga maiipit tayo dito. Ito yung mga bagay na hindi natin nais mangyari o masaksihan mismo dito sa ating bansa. No? Kaya wala tayong pinapanigan o kinakampihan sa kanila, pare-pareho silang may mga ipinaglalaban. Pinapanood natin to mga balitang ito para hindi para may kampihan sa kanila, kundi para ma-realize mga tol ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na dun sa mga nag-iinit na, mga nagsasabing gera na. Naku po, magulos dili kayo. Be careful what you wish for, sabi nga ganun no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.